Sa sobrang sagarik talaga ang mga mata dahil kay kumpare. Dahil sa isang pangyayari sa buhay ko, siguro ito na ang karma sa akin hanggang sa ngayon. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Hello Ate Vine, magandang araw sa'yo. Sumulat ako dito sa iyong programa upang ibahagi ang aking karanasan. Isang karanasan na hanggang ngayon ay pinagbabayaran ko pa. Nagkakilala kami ni Tupe sa isang coffee shop. Maganda ang pagkakakilala namin. Dahil at the time ay nagkapalit ang order namin, kaya naman naging papansin na agad sa akin itong si Tupe. At dito na nag-umpisa ang aming pagiging magkaibigan. Lumipas ang isang taon, bago pa niya ako niligawan. Luna, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana, huwag kang magagalit. Alam ko na malalim na ang ating pagkakaibigan. Gusto ko sanang mas lumalim pa ito, tatapatin na kita. Gusto kitang ligawan, wika ni lalaki. Ganun ba? Sige, ikaw bahala, ngiting sabi ko. Lumipas ang mga araw nakita kong porsigido si Tupe. At hindi naglaon sa paglipas ng 3 buwan. Naging kami agad Ate Vine sa araw na yon. Naging mapusok kaming dalawa. Dahil naibigay ko agad ang aking sarili ng walang alinlangan. Pagkatapos ng nangyari sa amin, sinabi niya na handa niya akong pakasalan, lalo pat alam niya na siya ang nauna. Hindi naman ako nag-alinlangan kay Tupe. Dahil nga halos 1 taon muna kaming naging magkaibigan, bago pa niya ako niligawan, at naging kami. Dahil nga open na kami sa aming mga pamilya, kaya mas naging kampante pa ako sa kanya, at naging malimit na rin ang aming bengbanangan, hanggang sa hindi inaasahan, Tupe, may malaking problema tayo, wika ko. Ano yon? Kinakabahan na wika ni Tupe. Buntis ako at magdadalawang buwan na, muli kong sabi. Sumigaw ng malakas si Tupe. Wow talaga, tatay na ako. Magpapakasal na tayo, Luna. Papakasal na tayo. Aalagaan kita buong buhay ko at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Yan ang salitang kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ikinasal kami, Ate Vine. Nagsilang ako ng malusog na baby na babae. Dahil dito mas nakita ko pa ang pagiging responsabling asawa at ama sa anak namin. Naging housewife ako. At ang aking asawa naman ay isang engineer, naging maayos ang takbo ng buhay namin. Paglipas ng 2 taon, nasundan ang aming panganay, isang lalaki ito. Nang maipanganak ko ang bunso namin, nagkaroon ako ng anxiety, na naging dahilan ng aming palaging pag-aaway ng asawa ko, dahil siguro noong una ay hindi ko pa alam. Kung bakit lagi akong galit, at marami pang sintomas na lumalabas, sinabi ni Tupe na magpa-check up ako. Kaya naman ay ginawa ko iyon. Nalaman ko nga na may anxiety ako. Normal daw iyon sa mga bagong panganak, pero paglipas ng 1 taon, naging okay din naman ako. Isang araw may malungkot na balita ang asawa ko. Luna, may sasabihin ako sa'yo, wika niya. Ano yun, Tupe? Kinakabahan naman ako sa itsura mo, wika ko pa. May malaking project ang company namin. At sa akin ibinigay. Oh, mas okay yan, congratulations, akala ko kung ano na. Oo nga Luna, thankful nga ako. Dahil malaking project too, kaso lang sa ibang bansa. Need kong mapalayo sa inyo ng mga bata. Malungkot na wika ng aking asawa. Talaga? Saan bansa ba yan? Ilang taon? Matagal ba? Paano ako dito? Natatranta na wika ko. Ayan na nga sinasabi ko natatranta ka na agad. Sinasabi ko palang paano pa kung nakaalis na ako? Paliwanag niyang muli. At muli siyang nagsalita, Luna, para sa inyo rin ito. Para sa kinabukasan ng mga bata. $1 ang sahod ko dito. Kaya mas malaki ito kumpara sa sahod ko ngayon. At meron naman cellphone. Lagi akong tatawag, magvi-video call tayo. Huwag ka nagmalungkot. Ano pa nga ba magagawa ko? Hindi naman ako ang nagpapasahod sa'yo. Basta pangako mo, lagi kang tatawag. Huwag kang hahanap ng iba doon, inis kong wika. Kinabukasan, nagpunta sa amin si paring Ador. Ninong ng panganay kong anak, kasamahan ng asawa ko sa trabaho. May asawa na rin ito at mga anak, dahil may malaking project ang asawa ko sa Singapore. Kaya nailipat kay paring Ador, ang lahat ng project ng asawa ko dito sa Pinas. Ibinilin din kaming mag-iina ng asawa ko kay paring Ador. Nabisitahin kami kahit paminsan-minsan at nangako naman si paring Ador. 2 linggo pa ang lumipas. Nang makaalis ang asawa ko patungong Singapore, ayaw niyang ihatid namin siya ng mga anak niya sa airport para iwas drama daw. 1 araw pa lang wala ang asawa ko, palagi na akong umiiyak. Sobra ko na agad siyang miss na miss. Mahirap matulog nang wala siya sa tabi ko. Dahil dito sa Pinas, kahit wala siya ng 1 linggo, okay lang. Dahil alam ko na uuwi siya tuwing linggo, pero ngayon, hindi ko alam kung ilang taon bago siya makakauwi. Lumipas ang mga araw, unti-unti na akong nakaka-adjust. Dahil na rin siguro sa palaging tumatawag ang aking asawa. Sumapit ang 1 buwan, dumalaw sa bahay si paring Ador. May mga dala itong laruan para sa aking mga anak. O paring Ador na padalaw ka?
Halika pumasok ka. Dito ka na rin kumain ng hapunan, wika ko. Oo nga Mare, ito mga laruan para sa mga bata. Kumusta ka na? Pati mga bata, wika ni Ador. Okay naman kami dito, minsan malungkot. Lalo na sa gabing malamig. Hahaha, sabay tawa ko pa na nagbibiro lang. Ako din Mare, magiging malamig na rin ang gabi ko. Dahil malapit dito ang project ko ngayon. At sa barracks muna ako magstay. Wika niyang muli. Ah, ganun ba? Yan yung project na hinihintay ni Tupe dati. Pero hindi na niya inabot. Ikaw naman ang napalayo sa pamilya mo pare, wika ko. Sinabi ko rin na pwede siyang bumisita dito sa bahay anytime. At kung gusto niyang magstay dito okay lang. Dahil may bakante naman na kwarto dito sa baba. Habang kumakain kami ng hapunan, sinabi ko rin na dito na sa bahay matulog. May bakante naman na kwarto. At ilang beses na rin siyang natulog sa kwarto na yon. Noong andito pa ang asawa ko. Yun din kasi ang sabi ng asawa ko. Na dito na patulugin si paring Ador. Malugod na tinanggap naman ni paring Ador ang aking winika, na dito na matulog ngayong gabi. Sige na pare, patutulugin ko lang ang mga bata, at matulog ka na rin, wika ko. Sige Mare, salamat, tatapusin ko lang ang itong ginagawa ko para bukas, tapos matutulog na rin ako. Good night sa inyo. Pagkatapos kong patulugin ang aking mga anak, naligo muna ako. Nagsuot ako ng puting nighties, nakita na ang loob nito, at nakapulang panty, bumaba ako at nagtungo sa kusina. Kumuha ako ng wine para uminom. Sa totoo lang, umiinom ako sa gabi pag hindi ako inaantok. Lalo na pag marami akong iniisip. Nakailang tawag na kasi ako sa asawa ko, hindi niya ito sinasagot. Kaya naman kung ano-ano na ang iniisip ko. Hindi ko na malaya na halos kalahati na pala ng wine ang nainom ko. At sa pinto ay may napansin akong anino na nakatayo. Dahil sa liwanag ng ilaw sa kusina, hindi ko alam na si pare pala. Pare, ikaw ba yan, wika ko? Oo Mare, magkakape sana ako. Para magising pa, kasi hindi pa ako tapos sa project presentation ko para bukas wika ni pare. Ah, ganun ba? Sige magtimpla ka na. Samahan mo ako habang nainom din ako ng kape ko. Habang nainom si pare ng kape sa harapan ko, ay napapansin ko ang ibang paglunok niya na napapatingin sa aking dibdib. Dahil kitang-kita niya ito, maliwanag pa sa buwan. Mare, bakit ka nagiinom? Nakarami ka na, wika niya. Nagpapainit lang pare, miss na miss ko na kasi si Tupe. Mag-iisang taon na rin siyang wala. Tigang na perlas ko, sabay tawa ko. Ha 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 ha. Ikaw talaga Mare, mapagbiro ka pa rin. Tumayo ako para kumuha ng yelo sa ref. Malapit ito sa kinaupuan ni paring Ador. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanyang mata. Dahil sa aking suot, nakita na ang kaloob-looban nito. Paglapit ko sa ref na outbalance ako, at natumba ako sa bisig ni pare. Naramdaman ko ang hininga niya na mainit na dumampi sa aking mukha. Napadikit ang aking dibdib sa kanyang katawan. Mare, may tama ka na ata, pasensya ka na Mare. Sa nakikita ko, hindi ko maiwasan. Nabubuhay ang alaga ko. Parang gustong kumawala pasensya na. Dahil halos isang dangkal na lang ang layo ng aming mga labi. Ay pumikit ako na parang naghihintay sa susunod niyang gagawin. At hindi nga ako nagkamali. Hinalikan niya ako ng marahan sa aking labi. Habang gumapang ang kamay nito sa aking monay, sabay ting pechay. Ramdam ko ang pangungulila ko sa asawa ko. Hindi ako nakapagpigil dahil sa kasabikan ko. Nakipaglaban ako kay pare. Nawala sa isip ko ang asawa ko sa pagkakataon na iyon dahil nasa isip ko lang ay ang aking pagkasabik. Kaya naman noong gabing yon ay napalitan ng pagtataksil na pare. Pagkatapos namin sa kusina, binuhat niya ako at dinala sa kanyang kwarto at doon ay pinagpatuloy pa namin ang pangalawang laban hanggang sa sabay na kaming nakatulog. Nauna akong magising kay paring Ador at pumunta ako sa aking kwarto. Napaisip ako, sabi ko, bakit ko nagawa iyon sa asawa ko? Pero sa isang banda, gusto ko rin ang nangyari sa amin. Ginising niya ang matagal na sabik na katawan ko. Aminin ko, mas kapakapanabik ang ginawa ni pare. Ibang-iba sa asawa ko, pero alam kong mali. Pagkatapos kong magpalit ng damit, nagluto ako sa kusina at maya-maya ay pumunta si pare, na naiilang at hindi alam paano magsasalita. Mare, pasensya na kagabi. Hindi ko alam paano nagsimula, pero sa totoo lang matagal na kitang gusto. Yun lang, parehas na tayong may pamilya na dapat ingatan. Kaya sana patawarin mo ako. Wala yun, wika ko, naiintindihan ko. Bukas pa rin ang pinto ng bahay ko. Para sa'yo. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, halos 2 buwan bago bumisita muli si paring Ador sa bahay, aminin ko sobrang namiss ko siya. At ramdam ko na sobra niya akong namiss. Iba ang mga titig namin sa isa't isa na parang may ibig sabihin. Hindi nga ako nagkamali dahil pagsapit ng gabi, kumatok si pare sa aking kwarto. At nang binuksan ko ang pinto, agad na humalik sa at nagtungo kami sa aking kama. Pinaramdam niyang muli ang aking pananabik at muli niyang pinakawala ng init sa aking katawan. Dahil dito, muli kaming nagkasala dahil sa mas
ng aming ginagawa. Hindi ko na naisip ang aming mga taong masasaktan. Ang alam lang namin ni pare, darang na darang kami sa apoy. Apoy na naging paulit-ulit na nagliliyab. Dahil sa bahay na tumira si pare, walang kaalam-alam ang asawa ko sa nangyayari. Ang alam lang niya ay nabisita dito si pare. Dahil nga malapit lang dito ang project niya, lumipas ang 2 taon na hindi ko na namamalayan. Dahil masaya ako sa araw-araw ng buhay ko, lagi na rin kaming nag-aaway ng asawa ko. Kasi itong si pare, pag magkasama kami, ayaw niya na nag-uusap kami ng asawa ko sa phone. Dahil pag andun si pare sa kanila, nakakausap pa rin niya ako. Kaya't parang hindi ko na mamiss na si Tupe. Dahil may nagpupuno na ng kanyang pagkukulang, dahil sa ligaya kong nadarama, hindi ko na malaya ng pagdating ng asawa ko. Isang gabi, pagkatapos naming magtsuktsukan ni pare, nakatulog kami ng mahimbing, kundi nakatakip lamang kami ng puting kumot. Dumating si Tupe ng 1 AM ng madaling araw. Kasarapan ng tulog, may sariling susi si Tupe ng bahay. Una daw siyang pumasok sa aming kwarto, ngunit wala ako doon. Sumunod niyang pinuntahan ang kwarto ng mga bata, wala din ako doon. Kaya wala nang naisip ang asawa ko kung saan ako hahanapin. Kaya pinuntahan niya ako sa kwarto sa baba. Para sa guest, pigbukas niya ng pinto. Hindi naman nakalock at may bukas na isang maliit na ilaw. Kaya kitang-kita niya kami ni pare. Lumapit pa siya ng malapitan. Sa kanya binuksan ang main na ilaw at hinila niya ang aming kumot. Sa sobrang pagkabigla ko, nagising ako pati si pare wala na. Kitang-kita na ang ebidensya. Nagpambuno ang dalawa at ako nahirap umawat. Nakalabas pa rin si Ador. Walang paglagyan ng galit ng isang asawa, nag-usap kami. Pero hinding-hindi na daw niya ako mapapatawad. Lahat ng panunumbat tinanggap ko. At tuluyan na niya akong pinalaya sa bahay. Kung ipipilit ko ang aking sarili, sa rehas na bakal daw niya ako dadalhin ang masakit pa. Inalisan niya ako ng karapatan sa aking mga anak. Sobrang bait ng asawa ko. Kaya hindi ko alam na ang isang mabait na katulad niya ay malalim kong magalit ang hindi ko pa matanggap. 2 kami ni Ador na gumawa nito. Pero ako ang naiwan sa ere dahil may pamilya si Ador. May asawa na mahal siya at kaya siyang patawarin. Sinabi pa ni Ador, tawag lang daw ng pangangailangan ang nangyari sa amin at kahit kailan, hindi niya ipagpapalit ang kanyang pamilya kahit kaninong babae. Sobra kong pinagsisisihan ang nagawa ko, pero sa tigas ng puso ng asawa ko, parang wala nang pag-asa na mapatawad niya ako. Nag-file na rin siya ng annulment para tuluyan na kaming mawalan ng ugnayan sa isa't isa. Hindi rin ako makauwi sa aking mga magulang dahil alam ko, hindi rin nila ako mapapatawad. Kaya eto ako, 3 taon na nag-iisa, malayo sa pamilya ko at sa mga anak ko. Sa tuwing tatangkain ko kasing kausapin ang asawa ko, para siyang bomba, anytime na pwedeng sumabog, pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw, mapatawad ako ng asawa ko at ng aking mga anak. Kahit pagpapatawad man lang ay makuha ko Ate Vine, masayang masaya na ako. Nagmamahal Luna,